sinisipon ako today, tapos nainis pa ako sa message ng tatay ko. So, I was thinking ko, itutuloy ko pa ba yung sa Gluta Lounge ko for my high ko. Ay, nako. Sinisipon ako na mamagatuloy yung ilong ko. So, kumakain kami doon. Tapos, pinag-iisipan ko pa rin kung itutuloy ko ba talaga yung high ko. Ha, tingnan yung ilong ko. Pinag-iisipan pa rin namin. Pupunta na kami, in between pa rin ako. Starbucks yun. So, nag-book na si babe ng Grab. Ito yung nose ko before namamaga-baga pa kasi sinisipon ako. Pero, yeah, nag-book na siya. So, gagawin ko na talaga. Nasa The Gluta Lounge na nga kami. Tutuloy ko ba talaga to? The Gluta Lounge. Wala ako. Sure. Dapat ba tanggalin ko yung salamin ko? Ayun. Oo, syempre. Hindi ba ito info mo? Cute niya. Para less maga. So, ayan. Inilagyan ako ng anesthesia. Sabi siya ng Chris. Anesthesia. A few moments later. So, pak na pak naman talaga naman yung nose bridge ko ba. So, ang sabi doon, after a week, babalik ako. And third day, doon ako pwede mag-massage. Hindi mo pwedeng ano yun. Third day daw ako pwede. So, ayan siya. As in, parang it takes, wala pang 15 minutes nung ginawa yon. Tinusok lang siya. Nung pagkatusok sa akin, masakit lang yung anesthesia. Siguro mga 4 out to 10. Mataas yung tolerance ko sa pain eh. And then, nung nilalagay na yung thread, hindi ko alam kung ilang thread yung ginamit sa akin. Hindi ko rin natanong. Pero, wala na ako naramdaman. And then, naka-Tinkerbell yung tip natin. Yeah. Hindi pa ma-appreciate ngayon kasi namamaga siya. Pero, yeah. Yeah. Parang mukha ko. No? Yan siya. Your sakit. Namamaga na kagad yung mata ko. Bibili ako ng pineapple saka ng betadine. Namamaga na siya. Ayan o. Pauwi na kami. Si Bibay dalang sa mga loot bag na water. Namamaga na yung mukha ko. Pero may bridge siya. So, pauwi na kami sa bahay. Yan. Babe. Balik ako dito mamaya, Miming. Balik ako. Bye-bye. So, ayun na nga. I just got home. We just got home. So, ito na yung, papakita ko na yung side. At yan. Avatar side. Aircon.
So, ayun na nga guys, welcome back sa ating vlog. At kakauwi lang namin galing sa The Gluten Lounge sa QC branch. Tapos dumaan din kami ng mall. And mabilis lang yung process eh. Ikukwento ko sa inyo yung ginawa upon arriving dun sa place. No? Pina-fill out nila yung form, yung consent. Kung meron kayong known allergy sa medication, then dun pa lang sa reception, itatanong na nila kung ano yung gusto mong ipagawa. Kung yung may Tinkerbell or yung Hiko or Hiko nose thread lang. Since na yung sa akin is may Tinkerbell or para mas pointed yung tip, di okay na. After nun, tatawagin kayo ng isang nurse nila or personal nila doon para sa initial cleansing. Itong initial cleansing, pupunasan yung mukha nyo, lalagyan kayo ng hairnet, and then after nun, lalagyan na kayo ng topical lidocaine or anesthesia sa ilong, then lalagyan ng parang cellophane lang, tapos may ikakabit silang parang machine dito sa leeg, para daw yan mas maganda yung blood circulation, ma-minimize yung inflammation. Yun yung explanation ni ate. And then they will ask you if gusto mo pang magpadagdag pa ng ibang procedure since nandun ka rin lang naman. Since nung sa akin, may other procedure sana talaga ako nagagawin pa aside doon. Magpapagluta drip sana ako. Saka yung pero dahil sa kaba ko, hindi ko na sila nagawa. Nag-focus na lang ako sa Hiko kasi, or the Hiko nose thread kasi at the first naman talaga, kinakabahan naman talaga ako. Tapos, after nun, naantok-antok na nga ako eh. Tapos papabalikin ka na doon sa reception. They offer food and water. Kuha ka lang doon kung gutom ka. And then, after nun, patawagin ka na nila nung gagawa na personal. So, since sa akin, dalawa sila. Yung isang babae and isang lalaki. Nakalimutan ko yung name nila. But they are really accommodating. And sobrang ang bilis. Ang bilis ng mga pangyayari. They're gonna give you tissue and a stress ball para may pang pinch ka kung nasasaktan ka or anything. In my case, naramdaman ko masakit yung, sinabi naman nila, aware naman din ako, na masakit yung anesthesia, sinabi niya, yung anesthesia nasaktan talaga ako. Yung pagtusok di masyado, pero yung nung ini-insert na nila yung anesthesia sa mismong part, yun yung medyo mahapde. Kung i-rate ko siya from 0 to 10, siguro yung sakit niya nasa 4. So, medyo tolerable, pero ramdam mong gumuguhit. May ganun yung usually naman ganun naman yung anesthesia, like sa pag ipapabund ka, ganun. And then after noon, nakita ko yung parang bore na ganito na needle. Yun yung pinaka parang point of entry, medyo malaki siya. Yun yung pinaka itutusok para dire-diretso na. And then nung sinabi niya, ma'am, point of entry na po ako. Hawakan niyo po yung stress ball, ganyan. Pikit lang, sabi ko, nung in-insert na yung pikit na lang ako. Kasi ayoko na makita yung next process. Ang bilis, ang bilis. Nararamdaman ko lang, nung nilalagay na yung thread, nung tumatama dito, medyo nararamdaman ko na medyo may onting kirot. Pero the entire process na naglalagay na sila, wala nang sakit. Hindi na siya masakit. So, dire-diretso na lang. Tapos, hindi ko na nga actually nabilang kung ilan. Pero parang 7, 8, or 9 thread yung nailagay. And then, after nun, parang in-instructan ako ng instruction ni ate kung nung personnel, kung paano siya imamassage after 3 days. So far, ito yung after ng post-operation, hindi siya totally operation or no procedure. Pag tumitingala ako, masakit yung dito, pati yung dito. So, ayoko masyadong gumalaw since fresh na fresh pa siya. And as you can see, may bridge na talaga ako. Sobrang naging pointed nung bridge ko. Ayan. Pwede naman mag-cold compress. Pero sinabi nila, after 3 days, dun ka lang mag-start mag-massage. And then after 1 week, meron akong follow-up sa kanila. They also gonna offer you yung medication. Asa yung medication ko? Andito yung medication. Ito. So, ayan. Tapos may nakalagay na aftercare sa likod. So, dito muna tayo. They offer amoxicillin. Ayan. So, nakalagay na, it's worth 300 pesos. And then, merong 6 pieces na paracetamol. You will take this one, yung amoxicillin 3 times a day. So, every 8 hours, iti-take mo siya. Napaka-importante nito lalo na pag may wound ka para mapabilis din yung wound healing, and iwas infection.
And then, as needed itong paracetamol. Tapos sabi nila kung naubos na yan, need mo pa rin, masakit pa rin, you can take also Biogesic. But I have paracetamol naman here. Tapos ito yung aftercare nila, which is really nice para mababasa or titingnan na lang din ng mga pasyente. So, nakalagay dito, avoid performing strenuous activity, and then refrain from scrubbing, rubbing, or exfoliating yung area. So, iwasan muna natin maglagay ng mga kung ano nung products. Do not drink alcohol or makeup. Do not drink alcohol or smoke up to a week after procedure since makakahindrance yon sa wound healing. And then, dito naman, avoid putting makeup, skincare products sa open wound. So, kung may ilalagay man kayo dun sa open wound nyo, I think yun lang yung betadine or pang-disinfectant or paglinis mismo dun sa sugat. Tapos, no to spa, saunas, or activity that could expose your nose to extreme temperature. So, I suggest din na wag muna kayong lalabas o magpapaaraw ng directly kasi, di ba, thread siya. So, makaka-apekto yun na pabilis mapagtunaw. Saka nasa wound healing pa naman kasi tayo. So, I suggest not to. And then, use Cutacept, skin disinfectant to clean the wound. Spray it in the cotton buds and wipe into the wound around the wound. Cutacept. So, hindi ako nasabihan about this, pero nag-buy kasi ako ng betadine. And, yeah. Tapos, yun nga, nakalagay din dito, paracetamol every 4 hours for 48 hours as needed as pain reliever. As of now, medyo in pain ako. Magtitake ako nun. Every 4 hours daw siya. So, 4 times daily siya. And yun naman, so far naman okay naman, mabilis lang talaga yung procedure. Actually, mabilis lang. Try ko lumapit sa camera para makita niyo mismo. Ayan. Actually, hindi ko rin siya ma-distinguish kung diretso siya kasi nag-start na siyang mamaga. Nararamdaman ko na mamaga ito. Naramamaga na yung dito ko. As you can see, kanina hindi siya ganyan. Ngayon, magana siya. Ito. Magana siya. Tapos, sa side, ayan. So, for 24 hours, hindi muna ako magbabasa ng part nito. Oh, sumabit. Ay! Yan. Ganyan. Itong part na yan, na nakikita nyo, dyan in-injectionan yung pang-botox or para Alartox na tinatawag nila. Ang main purpose nun is papanipisin nila itong part na to para mas define sa tangos ng ilong mo. So far, hindi pa naman namamaga yung mukha ko dito. Pero yung ditong part, ayan na. Usually, may mga nakita akong video na sinasabi nila magagiging avatar ka talaga. And nakapanood na rin ako ng mga ibang video before ko to gawin. Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Hoping talaga ako na maging maganda yung resulta nila. And after a week, pupunta ako doon, magpa-follow up, check up ako kung okay ba. Actually, hindi ko may taas yung dito ko, ito. Kasi sumasakit siya. Siguro nababanat yung skin and stuff. Ayan. Pero so far, okay naman. Define na define siya, no? Ayan. Try ko ilapit para makita nyo. Tapos maglalagay din tayo ng picture ng before and after para makita nyo. Grabe yung define nung bridge niya. And hindi siya mukhang retokado at all. It looks like natural. Kasi yung sa akin, may bridge naman ako, pero hindi pointed yung ilong ko, medyo pabilog. So, I think yun lang. Para ma-ends lang, since na upcoming yung wedding namin. Pero kung makikita mo, ayan. Tapos ipapakita ko din pala sa inyo yung pang eye rolls ko, ice rolls na binili ko. Wait lang. Ano ba? So, yun sa mga balak magpa-high ko dyan, I think better na bumili kayong ganito. Sa time ko to nabili, pero alam ko meron din nito sa Shopee, sa Lazada. Para meron din silang ibang version na bilog, na glass, na pwede mo massage. Ito, ilalagay mo lang to sa fridge. Tapos, parang siyang may maliit na ganyan, may mga pebbles sa loob. Tapos, pwede mo na siyang ilagay sa freezer, and then, imamassage ko lang din. Ganyan, para malamig. Doon sa mga namamagang part. Pero, hindi mo na ako mamassage ng mukha. And also, advice din sa akin, wag daw higa sa side or sa para hindi siya pumalmi. Or hindi maiba yung pwesto. So, bumili ako sa surplus. Here, bumili ako sa surplus na neck pillow. Pinagandaan ka talaga yan. Ito siya. Ito yung neck pillow.
Para mamaya, pag matutulog ako, diretso lang talaga ako. So, ito siya. 299 to sa surplus. So, magagamit ko na rin to sa biyahe. Ganyan siya. Yan. Ganyan siya. So, para pag natulog ako, stable yung ulo ko, hindi ko madadaga. Mahilig pa naman akong dumapa. Oh my God. So, ganyan lang tayo. Ganyan lang ako matutulog. Ayun. Kukwento ko pa yung healing process. This is only the first day ng ano natin, ng procedure. So, yeah. Bye! So, this is me after the procedure. I bought a neck pillow. Medyo pa-avatar na yung itsura ko. Going there. Nag-avatar na siya. Pa-avatar na itsura ko. Namamaga na siya. Avatar na. Namamaga na yung part na to. Tinatry ko lang lagyan ng onte-onte. Ito na siya. Malamig na siya. Nilagay ko sa freezer. Ganyan. Ganyan. Babe. It's to go. Hi! You're so cute naman. Bye-bye! 5% down payment mo. Sa Tagaytay. Tapos 26,000 monthly. 24 square meters lang. Oh. Ano lang yun? Cute mo naman. Hello! Bye-bye! Cravings, guys. So, bumili akong Dunkin' Donut na Munchkin. Half of it. Munchkin! Yay! Today, ang food namin today, siya kanin with chooks to go ako. Siyempre, ang Go to Pilipinas. So, ito yung dinner ko for today. Hinihimay-himay ko lang to. Ito yung chooks to go. Ayan. Tapos, meron lang ako Go to Pilipinas. Maabot to sa akin ng 2 araw. Ayan. Tapos, may have coffee. And then, itong Dunkin'. Sasawsaw ko siya dito mamaya. Yun lang. There. Pasalubong ng bayan. Yay! Mommy! Char. Namiss ko to. Sobrang namiss ko yung choco butternut saka to. Pero parang yung butternut lang talaga to. Yeah. Minom na ako nung antibiotic. Saka ng paracetamol. So maglalagay-lagay lang ako. Ang lamig. Sarap sa mga. Ouch! Ang sakit. Hindi ko maangat yung kilay ko kasi sa sakit niya. Promise. Solid yung sakit. Parang may toothpick nga na nakaganito. Ganyan lang. Official avatar yung tsura ko. Day 1 of my Hiko Nose Thread. Maga. Avatar.